ng palasyo. At alam natin na ito ay patungo sa pagbabago ng liderato ng Senado. Hindi lamang sa liderato ng Senado, ngunit ito rin patungo na sa pagbabago nila noong liderato ng Blue Ribbon Committee. Kaya po minabuti namin na kunin ang pagkakataong ito dahil maaaring ito na ang huling pagpapahayag ng ating mga buting sundalo, ang ating mga bayani na nagsalita noong unang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon may karagdagan na 4. Nakasama natin, papakilala mamaya ni Atty. Levy Baligod. At mamaya ipapagpatuloy nila yung naantalang presentasyon na dapat nilang ipinagpatuloy noong nakalaang Blue Ribbon Committee hearing na isinagawa ng Senado. Napaka-delikado po ang sitwasyon ng ating bansa. Napakagulo ng sitwasyon ng ating bansa. Ang mga demokratikong institusyon katulad ng Senado ay binababoy, ginigipit, maging ang mga senador. Yun lang kung pagpunta nila dito ay marami ng mga pananakot na naganap. Maraming panggigipit, kaya marahil iniiwan natin sa kanila yan na pag-usapan at tingnan kung ano ang kanilang gagawin bilang grupo. Bagkus, hindi ho dapat mahinto ang paglabas ng katotohanan. Wala naman tayong ibang gusto kung hindi sabihin talaga kung ano ba yung usapin ng pera, kung ano ba yung usapin ng pondo delivery ng maleta. Kung naalala nyo, halos mag-iisang taon na, etong July, magkakaroon ulit ng SONA ang sabi, imbestigahan, alamin, ang eksaktong salita, maya naman kayo. Ngayon ho, mag-iisang taon na, kaming mga nasarap ninyo, lahat kami nakasuhan na. Yung mga nagsasalita ng korupsyon, yung mga naglalabas ng katotohanan, ang nakakasuhan. Doon sa flood control scandal, ang meron lang kaso siguro 6 sa mga kilalang tao. 3 doon, meron pang kasama pa bilang witness o state witness ng Estado. Hindi na pwedeng kasuhan. Wala nang pondong pwedeng kunin sa kanila at mabalik sa kaban ng bayan. Ito ang galit ng taong bayan. Ito ang galit ng Pilipino. Yung katotohanan, patuloy na ayaw palabasin. Kaya yung sinasabing usapin ng liderato ng Senado, yung sinasabing Constituent Assembly, wala yun sa aking palagay at sa palagay ng maraming tao. Ang talagang problema yung Blue Ribbon Committee. Ang talagang problema kung saan tutungo yung flood control scandal. Kaya po sa pagkakataong to, nais ko lang kilalanin, Atty. Harold Vespicio, halika dito, sumama ka sa amin. Kasama po natin to sa lahat ng labanan. Kaya po sa pagkakataong to, magmula sa 18, may dadagdag dapat na 14. Pero ngayon po, katulad na nabanggit ko, nagkaroon ng konting kaguluhan. Sa ngayon, may 4 na dumagdag. At ang pagpapatuloy po niyan, para ipakilala. At mamaya, ang ating mga sundalo magsasalita. Sila po ang pakinggan natin. Sila yung nakakalam kung ano yung mga nangyari. Ano pa ba ang mga dapat malaman? Mahaba pa ang kwento nito. Dapat malaman. Mahaba pa ang kwento nito. Individual, iba-iba partisipasyon nila. Sa pagpapatuloy po, bibigay ko naman sa isang magiting nating abogado ang nagtaguyod sa kanila at patuloy na lumalaban. Sa ngayon, ang mga magkakasaman to, 10 na ang kaso na ipatong bawat isa sa kanila. Mga kasama, wala pong iba. Atty. Levy Baligod. Sampu na daw yung kaso nila, bawat isa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Dumating po kami kanina kasama ang 22 na dating sundalo rin at dating mga empleyado ni Ginoong Saldico para sagutin namin ang paanyaya ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at saka ni Senator Marcoleta. At makita niyo po, alas 10, tumupad kami sa kanilang imbitasyon, pero alas 2 na ay wala pa sila. At naiparating po sa amin na matindi ang panggigipit, pananakot, kaya hindi yata sila nakarating ngayon. Kung ang ating mga senador ay not subjected to such pressures, ganoon na rin po ang maaari naming sabihin na sa ilang buwan na, araw-araw, ay tinatakot ang ating mga witnesses, no? Itong mga 18 plus 4 na witnesses natin. Araw-araw po yan, dumadaan kami sa pananakot, dumadaan din po sila sa panunuhol, no? Siguro sa hapon na ito ay hihingi ako ng ilan sa kanila na babasahin ang kanilang initial na affidavit
Dahil kung maalala po ninyo, noong June 4, ay hiningi ni Senator Marcoleta na mag-execute ng individual na affidavit. At ilang gabi na po akong napupuyat, iniisa-isa ko sila. At sa katotohanan, kaninang umaga lang ako natapos na mag-print dito sa initial nila na affidavit. Hindi ko pa po naisali sa kanilang affidavit yung mga picture, no, na ibinahagi nila sa akin. So po pwede po bang magsalita muna sila? O, tuloy lang. Sige. So apat o 5 siguro na initial na magsalita lang para hindi po humaba ang ating... Tony, Daddy, pakilala mo muna yung bagong 4 na sumama sa grupo. Sige lang. Ayusin niyo yung script niyo, bilis! Anak ng kamote. Mga bago nating kasamahan, no? Dahil alam nyo na yung 18 na nauna. So unahin kong ipakilala sa inyo si former Sergeant Jeron Valderrama, no? Dati itong miyembro ng Philippine Marine Corps. Ito ay honorably discharged, ha? Baka sabihin na naman nila dishonorably discharged. Honorably discharged po ito dahil nagkasakit siya. Nagkasakit siya dahil ilang buwan siyang na-assign sa Mindanao noon. Sa Tipo-Tipo, sa Albarca, hanggang sa Maluso, sa Lantawan, no? At doon siya nakakuha ng kanyang sakit, inilipad siya sa Viluna, at pagkatapos noon ay pinayuhan siya ng kanyang opisyal na pwede siyang magpa-discharge na lang, honorably. At pakinggan po natin ang konting kwento muna niya kasi kakarating lang niya sa Manila kagabi. No? Kakarating lang niya sa Manila kagabi, hindi pa kami nagkwentuhan ng gusto, pero Hindi daw nagkwentuhan, no? fresh from him ay magkwento siya kung ano yung kanyang naranasan noong empleyado siya ni Zaldico. So, Jeron? Magandang po sa inyong lahat, mga kabayan, mga Pilipino. Ako po si Jeron Gaperia Valderrama. Bali po, tama po siya Tony na kagaling po lang namin bali kadati lang po namin dito sa Manila, galing po ng mga probinsya. Year 2009 po, bali pumasok ako sa Philippine Marine Corps hanggang 2011 po. At doon naman po kay former Congressman Eli Santiago, kay Boss Esi, nakapasok po ako doon ng July 22, 2024 hanggang end of December 2025. Sa loob po ng ¿Das la vuelta al mundo? ¿Ya estás Una en raga tu na naman destino? tayo. ¿Ni idea de cómo moverte? ¿O de hacerlo con poco dinero? Quantugo.asia te lleva a tu destino pulsando. ang mga narasan ko po na mga pag-deliver ng mga mali-malita na sinasabi ng aking mga kasamahan. Unang-una po kay former speaker, yan, sa 14 Nara Street, South Forbes Park po. Bali po 2 beses po ako dyan nakapag-deliver. Yung una po, bali 3 po kaming sasakyan. Ako po yung security doon sa lead car na driver po noon, si Henry Wopina. Then nakasakay po sa akin yung 2 A na sinasabi ng aking mga kasamahan na sila John Paul Estrada at Mark Tiksay. 3 po kami noon. Ang nilalaman ko noon, ang mostly po karamihan doon ay 4 large amount po. Leonidas. Then yung sumunod po doon sa nasabi kong lugar, kami lang po ni Mark Tiksay and then si Ranjit Paga, yung driver ko po noon. Bali, ang delivery po namin doon sa 14 na receipt, hindi po bababa sa 7. Na mix na po yun. May small, medium, and large. At sumunod po kay Senator Erwin Tulfo. Dito po nung time na po yun, may meeting po noon si Boss dyan sa may Mario Restaurant, sa may Tomas Morato, Timog, Quezon City. Kami po yung, advance team po. At meron pong meeting sila doon. Nung dumating na po, Senator Erwin at si Boss, sila po yung unang pumasok doon sa pintuan ng restaurant. Papasok doon sa loob. Then, yung 2 pong sasakyan na parehas init na white van, mabilisan lang po yung transaction na paglilipat ng 2 medium size na maleta. Ang estimated po noon ay 40 to 50 milyon ang laman. Then, ang sumunod po noon na experience ko sa deliver ay doon po kay Comelec Chairman, George Garcia. Diyan po galing po sila ng Dasyang Tower North, then andun kami sa may corner, sa Peria Street, Corner de la Rosa. Bali, ang kasama ko rin po nun, si Mark Tiksay at si Ranjit Paga po ulit. Ang dala po namin ay yung hand carry bag na kulay itim. Kasi doon po ko sa unahan, ang una pong lumapit sa amin ay yung driver niya.
Then, binuksan ni Martin Said yung doon sa right slide door, inabot sa driver ni George Garcia. Then, pagkalagpas po ng mga ilang metro, pagkasalubong po sila ni George Garcia, then lumapit din po si Chairman George Garcia, then binuksan po ulit ni Martin Said yung sliding door, then inabot po yung receiving copy. Yun po nasaksihan ko doon. Then, tinanong ko po si Martin Said, sabi ko, Boss Mark, O narinig na, pati si George Garcia, dinamay na sa kwento nilang pagong. George Garcia ng Comelec, ha? magkano po ba yung laman ng handker na yun? Sabi niya 10 million daw po. Yun lang po at maraming salamat po. Thank you. Sinong susunod sa mga ano? Oh, ganito ho, no? Kung pwedeng i-clear lang natin yung sa likod kasi yung screen, may mga pictures na i-present. Kung maaari lang po yung mga nasa likod, i-clear lang natin. Nakikita pa ninyo lahat? Okay. Boss, paki-clear lang muna natin. Clear lang natin, ha? So, sige. Sino magsasalita susunod? Sige, si Wops. Wops, ikaw? Kahit yung initial lang. Hindi, yung kwento mo. Experience mo. Ito na yung mga individual na more or less affidavit nila. Si Waupan ay kararating lang din po niya kaninang umaga. Ay, di, kagabi. Kasi umuwi po siya sa Jensan dahil naapektuhan ang kanyang pamilya sa dumaan na lindol. Pati rin po si Dado. Umuwi po sila sa Mindanao noong immediately after the earthquake dahil umiiyak yung kanilang mga anak. Siguro affected psychologically. So dumating po sila kagabi. Hindi ko po natapos yung affidavit nila. No? So kung ano lang yung natapos ko base sa una nilang kwento, ay yun ang babasahin siguro niya. Cut, shout out, cut. Wops? Magandang hapon po sa lahat. Salamat po sa inyong pagpunta. Ako po si Rosbert Makatata Upan, Pilipino, nasa wastong gulang at ininirahan sa Taguig City. Matapos na makapanumpa ng naayon sa batas, ay nagpapahayag at nagsasalisay ng mga sumusunod. Personal na impormasyon at pinagmulan ng trabaho. Ako ay dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps pagkatapos ng aking paglilingkod sa militar. Pumasok ako sa pribadong sektor bilang security professional. Ako ay naging dating empleyado ni Ginoong Elizalde Esco, nakilala rin sa tawag na Boss ESC o Boss Saldi. Nagtrabaho ako bilang personal assistant at security consultant ni Ginoong ko at ng kanyang pamilya. Ang aking panunungkulan kay Ginoong ko ay nagsimula noong December 4, 2023 hanggang December 2025. At pagkatapos ng kontrata ng marami sa aming mga kasamahan, bagamat ang ilan ay natapos noong December 2025, ako ay kabilang sa 18 ng dating empleyado na lukda sa pinagsamang sinumpaang salaysay noong Pebrero 23, 2026. Kasama ko sa hanay ang iba pang dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps at magkakasama kaming nagsilbi sa ilalim ng security organization ni Ginoong ko. Bilang bahagi ng aming natungkulin, kami ay inuutusan na mag-escort sa mga trusted executive assistant ni Ginoong ko tuwing sila ay magdi-deliver ng pera. Ang mga executive assistant na madalas naming samahan ay sina John Paul Estrada, Mark Tiksay, Joshua Cano at Kirby Paharilyag. Sa loob ng aming grupo, ang operasyon ng paghahatid ng pera ay tinatawag naming basura at may katunayan po kami dito. May screenshot po kami ng message po na talagang basura po ang tawag namin sa pera. Later on siguro ipakita namin sa inyo. Example po ng yung nasamahan ko pong Hello. Example po nung nasamahan kong delivery kasama po si Top Orly Gutesa po, yung unang lumabas sa amin, is noong December 2023, nag-deliver po kami ng 52 na maleta po, halo-halo po yun. Sa 42 McKinley Road, bahay po ni dating speaker. Kasama ko rin po doon sila Bernard Gumban, Romel Galapon, Cecilio Laroder at si Top Benny Bolantati po. At saka yung isa pang nasaksihan ko po ay yung pagpunta po ni Secretary Amina Pangandaman sa Horizon Hope na kumuha po siya ng 2 maleta. Inutusan po kami ni John Paul Estrada po, kami dalawa po ni Sarge Stube. Pinaba po namin galing sa 56th floor, papunta ang basement 2 or 3 po yun. Then kinarga po namin sa sasakyan ni Secretary Amina Pangandaman yung 2 small or medium size ng maleta po. At saka kasama rin po ako sa lakad po ng investigator po ng ICC po nung unang pumunta sila dito noong December 2023. Yun lang po. Maraming salamat po. Ang isusunod ko pong ipakilala sa inyo ay isa na namang karagdagan sa 18, si Catrino Ibasco. Siya po ay 15 years sa Philippine Marines. 14 years sa combat duty, 1 year as medic,
At nung ibinabalik siya sa combat duty ulit after 15 years, ay pinakiusapan siya ng kanyang asawa at mga anak na kung maaari wag na siyang bumalik sa combat duty. Kaya dineclare po siya na AWOL at dishonorably discharged siya after 15 years. Dahil po sa pamilya, ang rason niya kaya hindi na bumalik sa serbisyo. Hindi po siya nagnakaw. So, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Catrino L. Ibasco. Bali, nakapasok po ako, nakapagtrabaho po ako kay dating Congressman Elizalde ko noong 22 July 2024. Bali, ang naging trabaho ko doon ay, una po, nakapag-akot po ako ng malitang pera sa Horizon, po, 56th floor sa unit po ni Bosaldi. Nakapag-security escort din po ako sa ICC. At pagkatapos po mula March hanggang August 2025 ay assign po ako sa bahay ni dating Congressman Elizalde ko. At ang trabaho ko po doon ay nagbantay po ako ng mali-malitang pera doon sa bahay niya sa loob ng 6 na buwan po. At ang huling trabaho ko po, pagbalik ko po ng August, may pinatrabaho po sa akin si Sir Dominguez nung pumutok na po yung issue nito. Pinatago po sa akin yung parang equipment po o machine na nakaka-receive po ng text and call na si Boss Aldi lang daw po ang meron doon sa kasing speaker. Bali, tinago ko po yun doon po sa loob ng Camp Aguinaldo ng mga ilang araw. Tapos pinalipat po sa akin sa bahay po ni Sir Dominguez sa Fairview po. Yun lamang po. Maraming salamat po. yung binabanggit po niyang equipment ay mga surveillance equipments po ito, no? Na it is a highly controlled equipment na hindi ka makakabili kung walang clearance ang NICA, etc. Yung equipment po na sinasabi niya can capture your text messages and calls. No? So napakadelikado po na equipment yan. So bago po natin ipagpatuloy ay may mga ilan sa mga pictures or videos na ibinahagi nila sa atin at i-identify or ipapaliwanag po nila kung ano ang ibig sabihin ng mga litrato na ito. So sige, ito yung mga, sila yung magpapaliwanag, hindi po kami, pero galing po sa kanila to. So siguro, ayan, sinong magpapaliwanag itong mga kargahan? Anyone? Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Yung picture na po yan ay nakunan po sa MADSIC o kaya tinatawag na Nisibis Aviation and Development Corporation na pagmamayari po ni Boss Elizalde Esco sa May Pasay. So ito, sa Pasay to. Yes po, sa MADSIC. Ilan ang karga pagka ganyang helicopter? Kaya sir ng mga 10 to 15 maleta sir. Depende po sir sa kilo. Kaya nga makikita nyo po, sinigulo po yan sir. Di malinaw. Yan po. You don't deserve to settle.